karapatan ng mga kabataan sa ilalim ng Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law. Una, karapatang maprotektahan laban sa prostitusyon at iba pang uri ng pang-aabusong sexual. Ikalawa, karapatang maprotektahan laban sa anumang trabaho, pagtatangka, pag-anyaya, pagbubuyo o pamimilit para gumawa ng mga malalaswang palabas sa aktwal man o sa video o maging modelo sa isang malaswang paglilimbag o mga material na itinuturing na pornografiya. Ikatlo, karapatang hindi gawing isang manlilimos o beggar. Ikaapat, karapatang hindi magamit sa pagtutulak ng bawal na gamot. Ikalima, sa mga kabataan sa mga indigenous communities, sila ay binibigyan ng karapatang maprotektahan at makapamuhay ng ayon sa kanilang paniniwala, uri ng pamumuhay at tradisyon. Mayroon din silang karapatan na mabigyan ng alternatibong uri ng edukasyon. Ika-anim, bukod sa karapatang nabanggit, ang mga kabataan sa indigenous communities ay may karapatang mabigyan ng prioridad sa pagdadala ng mga serbisyong pangkalusugan at nutrisyon. Sila ay may karapatan ding maprotektahan laban sa anumang uri ng diskriminasyon. Ikapito, sa mga kabataang nasa gitna ng digmaan o armed conflict, sila ay may karapatang hindi maging punteriya ng karahasan. Sila ay may karapatang maprotektahan laban sa anumang uri ng pananakot, pananakit, pagpapahirap o anumang klaseng pagtrato na itinuturing na hindi makatarungan at makatao. Ikawalo, karapatang hindi mahikayat o ma-recruit na maging miyembro ng hukbong sandatahan ng Pilipinas o anumang grupong sibilyan na may armas. Sila ay may karapatan ding hindi gawing kabahagi sa labanan o maggamit na isang espiya o kalatas. Ikasyam, sa mga kabataang nasa gitna ng digmaan, sila ay may karapatang mabigyan ng prioridad upang mailikas dahilan sa nasabing digmaan. At ikasampu, sino mang kabataan na naaresto dahilan sa siya ay kalahok sa digmaan bilang isang mandirigma, kalatas, tagagabay o espiya ay pinoprotektahan ng batas at ginagawaran ng mga sumusunod na karapatan. Una, hiwalay na kulungan sa mga nasa tama o legal na edad maliban kung sila ay kasama ng kanilang pamilya. Ikalawa, maagap na libreng tulong legal. Ikatlo, maipaalam sa kanilang mga magulang o sino mang nangangalaga sa kanila ang tungkol sa kanilang pagkaaresto. At ikaapat, mailipat ang kustodiya at pag-iingat sa kanila sa loob ng 24 na oras sa Department of Social Welfare and Development o DSWD o anumang responsableng miyembro ng lipunan sang-ayon sa pag-aaral ng husgado. Yun pala! At ito po ang ating hashtag Palanos. Manood, magtanong para matuto! Huwag ka na